Sa likod ng manibela ng jeepney, nararamdaman ko ang init ng araw na tumatagos sa aking balat. Isang araw na naman ng pagmamaneho sa masikip na kalsada ng Maynila. Pero kahit pa man ganito, hindi ko maiwasang mapangiti habang iniisip ang mga pangarap namin ni Leo. Sa kabila ng ingay ng makina at patuloy na pag-agos ng pawis sa aking noo, ramdam ko ang lakas ng loob at determinasyon sa aming mga puso. Si Leo, ang aking matalik na kaibigan, ay nakaupo sa tabi ko. Pareho kaming driver ng jeep at sa bawat biyahe, walang pinapalampas na pagkakataon para pag-usapan ng aming pangarap ang makapagtayo ng sarili naming negosyo. Sa madaling salita, ang simpleng pagmamaneho namin ay simula lamang ng mas malaking plano. Arvin, naisip mo ba kung paano natin sisimulan ang negosyo? Tanong ni Leo habang nagmamasid sa kalsada. Minsan, iniisip ko na baka kailangan natin ng malaking puhunan, sagot ko habang ikinakambyo ang jeep. Pero alam mo, Leo, naniniwala ako na sa sipag at tiyaga, magagawa natin ang lahat. Tumango siya at ngumiti. Alam namin na maraming pagsubok ang naghihintay sa amin, pero ang pagkakaibigan at tiwala sa isa't isa ang nagbibigay inspirasyon sa amin para ipagpatuloy ang laban. Isang hapon, habang nakaparada ang jeep sa gilid ng kalsada, may lumapit sa amin na isang lalaking nakasuot ng simpleng damit. May bitbit siyang maliit na bag at mukhang may importante siyang sasabihin. Nakaramdam ako ng kaba habang pinagmamasdan ko siya. Mga pare, gusto niyo bang makilala ang isang taong makakatulong sa inyo para makapagsimula sa negosyo? Tanong ng lalaki na may ngiting may halong misteryo. Nagkatinginan kami ni Leo. Sino kaya ang sinasabi ng lalaking ito? At bakit niya alam ang tungkol sa aming plano? Oo, pero sino? Tanong ni Leo na tila hindi makapaniwala. Siya ang taong makakapagbukas ng daan para sa inyo. Kailangan niyo lang sumama sa akin sa isang lugar. May mga bagay na dapat kayong malaman, sagot ng lalaki na nagpataas ng kilay ko. Hindi ko alam kung dapat ba kaming magtiwala sa kanya, pero sa loob ng aking puso, nararamdaman ko na ito, na ang pagkakataon na matagal naming hinihintay. Dumadagundong ang tibok ng puso ko habang nagpasya kaming sumama sa lalaki. Sa paglalakad namin, hindi ko maalis ang pag-aalala. Ano kaya ang naghihintay sa amin? Pagdating namin sa isang tahimik na lugar, nakita namin ang isang gusali na tila lumana pero may aura ng kapangyarihan. Sa loob nito, may isang lalaki na nakaupo sa isang malaking mesa. Nakangiti siya habang pinagmamasdan kami na para bang alam niya na kami ay darating. Ako si Mang Tonyo at matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyong dalawa. Sabi niya, alam ko ang mga pangarap niyo at nais kong tulungan kayo. Nagulat kami sa kanyang pag-amin. Paano niya kami nakilala at bakit siya interesado sa amin? Ano ang kailangan naming gawin, Mang Tonyo? Tanong ko na puno ng pag-aalinlangan. Sa bawat tagumpay, mayroong sakripisyo. Kung handa na kayong magpatuloy, ipapakita ko sa inyo ang landas, sagot niya. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na tila nagtatago ng isang malaking pagbabago sa aming mga buhay. Nagsimula ang aming paglalakbay at sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang bigat ng desisyon na aming pinili. Ang mga pangarap namin ay tila nasa bingit ng katuparan, pero sa likod ng lahat ng ito, may nararamdaman akong hindi maipaliwanag na takot. Ano nga kaya ang kapalit ng aming tagumpay? Sa araw-araw na pagmamaneho ng jeepney, tila ba nakilala ko na ang bawat kalye at sulok ng lungsod. Ang mga ingay ng makina, mga pasaherong nagmamadali, at ang walang humpay na busina ng mga sasakyan ang naging bahagi na ng aming buhay ni Benji. Sa bawat pasada, kami nagkakaroon ng mga panibagong kwento at karanasan. Kami hindi lamang basta magkaibigan. Kami naging magkasangga sa kalsada. Isang umaga,
Habang kami ni Benji ay naghahanda para sa panibagong araw ng biyahe, hindi niya maalis ang nangiti sa kanyang mukha. Pre, may sasabihin ako sa iyo mamaya, sabi niya habang tinatapik niya ang balikat ko. Napakunot ang noo ko sa kanyang sinabi, ngunit hindi ko na siya inusisa pa dahil kailangan na naming umalis. Habang bumibiyahe, napansin kong tahimik si Benji, malayo sa kanyang karaniwang madaldal na ugali. Tol, ano bang problema? Tanong ko sa kanya. Subalit ngumiti lamang siya at sinabing, mamaya na pag-uwi natin. Ang hiwagang iyon ay tila baga isang malaking bato sa aking dibdib na hindi ko maalis-alis. Nang magtapos ang araw, agad kong tinanong si Benji tungkol sa kanyang iniisip. Pare, iniisip ko na panahon na para tayong dalaway umabante. Hindi habang buhay tayo, driver ng jeepney, 'di ba? Sabi niya habang kami nagkakape sa isang maliit na karinderya. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba si Mang Cardo, yung dating driver na naging operator? Nakausap ko siya kahapon. May magandang oportunidad na gustong ipasa sa atin. Paliwanag ni Benji. Hindi ko alam kung matutuwa o matatakot ako. Ang ideya ng pag-angat mula sa pagiging driver tungo sa pagiging operator ay isang malaking hakbang. Kailangan lang natin ng sapat na puhunan para makabili ng sarili nating jeepney, dagdag pa niya. Habang iniisip ko ang mga posibilidad, bumalik sa akin ang mga alaala ng aming mga pinagsamahan ni Benji. Mula sa mga panahong sabay kaming nag-aayos ng sira-sirang makina hanggang sa mga oras na kami nagtutulungan sa gitna ng ulan o trapik. Alam kong kung may kasama akong gagawin ng hakbang na ito, si Benji na iyon. Matapos ang ilang linggong pag-iisip at paghahanda, nagdesisyon kaming ituloy ang plano. Nag-ipon kami mula sa aming kinikita at nangutang pa ng kaunti mula sa aming mga kaibigan at pamilya. Sa wakas, nakabili kami ng isang segunda manong jeepney na maari naming pagandahin at palaguin bilang simula ng aming negosyo. Habang abala sa pag-aayos ng aming bagong jeepney, hindi namin maiwasang mangarap ng mas malayo. Pre, kung magtatagumpay ito, baka makabili pa tayo ng isa pang jeep. At baka sa susunod, isang fleet na ang hawak natin. Sabi ko kay Benji na puno ng pag-asa. Tumawa siya at sumang-ayon, oo nga, para tayong magiging hari ng kalsada. Ngunit sa gitna ng aming pag-asenso, isang bagay ang hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang kami nag-uusap sa tabi ng aming jeepney, biglang dumating si Mang Cardo na may dalang masamang balita. Mga bata, may problema, bungad niya. May bagong batas na gustong ipatupad ang gobyerno na maglilimita sa dami ng jeepney na maaaring mag-operate sa lungsod. Tila nabuhusan kami ng malamig na tubig, ang plano naming pagyamanin ang aming negosyo ay maaaring mapurnada bago pa man ito tuluyang mag-umpisa. Ano yung gagawin natin, pre? Tanong ni Benji sa akin. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabahala. Hindi ko alam ang isasagot. Ang bagong batas na ito ay maaaring maging wakas ng aming pangarap. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, alam kong hindi namin maaaring basta na lamang sumuko. Pre, kailangan nating lumaban. Hindi natin hahayaang masayang lahat ng pinaghirapan natin. Sabi ko kay Benji na puno ng determinasyon. Tumango siya at muling nagningning ang kanyang mga mata. Tama ka pare, laban lang. Habang pinaplano namin ang aming susunod na hakbang, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Kung hindi tayo makakapag-operate ng maraming jeepney, baka makahanap tayo ng ibang paraan. Baka pwede tayong mag-diversify, sabi ko. Nag-isip si Benji at sumang-ayon, oo nga, baka pwede tayong magtayo ng transport service na hindi lang jeepney ang gamit. Ang bagong planong ito ay nagbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Ngunit sa kabila ng aming determinasyon, alam naming isang malaking hamon ang aming haharapin. Sa kabila ng lahat, kami handang sumugal para sa aming pangarap
at sa aming pagkakaibigan. Ngunit sa likod ng aming mga plano, isang bagay ang hindi namin inaasahan, isang lihim na matagal nang itinago ni Mang Cardo na maaaring makapagpabago ng lahat. Isang lihim na magdadala sa amin sa isang desisyong hindi lamang para sa aming kinabukasan, kundi pati na rin sa aming pagkakaibigan. Pagkatapos ng ilang taon ng pagmamaneho ng jeepney sa mga kalsada ng Maynila, ako at si Ramon ay nagkaroon ng ideya na palaguin ang aming kabuhayan. Nagsimula ito sa simpleng usapan habang bumibiyahe kami pauwi isang gabi. Pare, sabi ni Ramon habang nagmamaneho, hindi kaya panahon na para mag-level up tayo? Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ano ang ibig mong sabihin, Ramon? Tanong ko habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad na naglalawan. Palagay ko oras na para magtayo tayo ng negosyo, sagot niya, puno ng pag-asa sa mga mata. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip ang ideyang iyon. Ngunit natatakot akong subukan. Paano kung maubos ang ipon namin? Paano kung pumalpak kami? Pero sa gabing iyon, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Siguro'y dahil sa tiwala na naramdaman ko sa pagkakaibigan namin ni Ramon. Sige, subukan natin, sabi ko. Nagsimula kami sa maliit. 2 jeepney ang binili namin mula sa pinag-ipunan namin sa loob ng maraming taon. Hindi naging madali ang lahat. Kailangan naming maghahanap ng mga driver na mapagkakatiwalaan, makipagkumpetensya sa ibang operators at matutunan ang mga pasikot-sikot ng negosyo. Minsan nagkakaroon kami ng hindi pagkakaintindihan ni Ramon, lalo na sa mga desisyon sa negosyo. Pero lagi naming naaalala kung saan kami nagsimula, sa kalsada, sa isang jeepney, magkasama. At iyon ang nagpapatatag sa aming partnership. Lumipas ang mga buwan at unti-unting lumago ang aming negosyo. Dumami ang mga jeepney namin at nakilala kami sa komunidad bilang mga negosyanteng may malasakit sa mga driver at pasahero. Nagbigay kami ng mga benepisyo para sa aming mga driver. Libreng training, insurance at kahit scholarship para sa kanilang mga anak. Ang aming mga jeep ay naging simbolo ng pag-asa hindi lamang para sa amin, kundi para sa aming mga empleyado. Minsan sa isang pagtitipon ng mga transport operators, lumapit sa amin ang isang lalaki na tila pamilyar. Kayo pala ang nagmamay-ari ng sikat na kumpanya ng jeepney, sabi niya habang nakangiti. Ako si Ben, dating driver din ng jeepney. Nag-usap kami ni Ben ng matagal at napag-alaman namin na pareho kaming nakaranas ng hirap sa simula ng aming karera. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang kanyang alok. Gusto kong makipagtulungan sa inyo. May plano akong magtayo ng isang kumpanya na gagamit ng teknolohiya para sa mas epektibong pamamahala ng transport network. Nagkaroon kami ng interes sa ideya ni Ben. Ang paggamit ng teknolohiya para sa transportasyon ay isang bagay na hindi pa namin nasusubukan. Sige, pag-usapan natin ito, sabi ni Ramon na agad nakaramdam ng excitement. Habang inaayos namin ang detalye ng partnership, hindi ko maiwasang mag-alala. Ang takot na baka hindi maging matagumpay ang bagong venture na ito ay palaging nasa isip ko. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang determinasyon ni Ramon at ang inspirasyon ni Ben, nagkakaroon ako ng lakas ng loob na magpatuloy. Sa wakas, nagdesisyon kaming sumubok. Sa aming unang pagtatangka, ipinakilala namin ang isang mobile app para sa mas madaling pag-book ng mga biyahe. Nagkaroon ng positibong tugon mula sa mga pasahero at unti-unting lumago ang aming customer base. Naging maganda ang takbo ng aming bagong proyekto. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, may isang hindi inaasahang pangyayari na gumulantang sa akin. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na press conference tungkol sa aming bagong sistema, hindi dumalo si Ramon. Nagtaka ako dahil palaging excited si Ramon sa ganitong mga kaganapan. Sinubukan ko siyang tawagan, ngunit hindi siya sumasagot. Kinabukasan, natanggap ko ang balita mula sa kanyang pamilya. Si Ramon ay naospital.
Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mensahe mula sa asawa ni Ramon. Si Ramon ay may sakit sa puso, kailangan niyang magpahinga. Hindi ko alam ang gagawin. Ang pagkakaibigan namin ni Ramon ay hindi lamang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pagtulong sa isa't isa sa mga oras ng pangangailangan. Hindi ko siya pababayaan. Habang nakaupo sa ospital, pinagmamasdan ko si Ramon na nakahiga, tila walang malay. Naisip ko ang lahat ng pinagsamahan namin mula sa mga araw na magkasama naming hinaharap ang init ng kalsada hanggang sa mga oras na magkasama naming tinatamasa ang tagumpay. Ngunit ngayon, tila may isang bagay na nagbabadya ng pagbabago. Isang balakid na hindi ko inaasahang darating. Sa loob ng ospital, habang nakatingin sa kawalan, bumalik ang mga alaala ng aming mga pangarap. Hindi ko maiwasang isipin kung paano namin haharapin ang susunod na kabanata ng aming kwento. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko hahayaang mag-isa si Ramon sa laban na ito. Nasa gitna ng pag-iisip, biglang tumunog ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Ben. May bagong oportunidad na dumating, kailangan na nating magdesisyon. Nakapagdesisyon na ako, hindi ko pababayaan si Ramon. Ngunit paano ko haharapin ang bagong hamon na ito? Sa oras na iyon, alam kong ang susunod na hakbang ay maaaring magdala sa amin sa mas malalim na bahagi ng aming kwento. Isang bahagi na puno ng pag-asa, pag-aalinlangan at hindi inaasahang pagbabago. Sa kabila ng matinding init ng araw, wala akong ibang maramdaman kundi ang saya habang nakaupo kami ni Greg sa lilim ng isang malaking puno ng akasya. Nagtatampisaw ang aming mga sasakyan sa kalsada, parang mga alon sa dagat na di mapakali. Mula nang pasukin namin ang mundo ng transportasyon, abala ang aming mga jeepney sa paglalakbay sa iba't ibang ruta sa Maynila. Ngunit ngayong umaga, iba ang pakiramdam ko. Parang may kakaibang mangyayari, isang bagay na hindi ko mawari. Pare, naalala mo pa ba nung nagsimula tayo? Tanong ni Greg habang nakatingin sa mga jeepney na dumaraan. Isang jeep lang, tapos wala tayong masyadong alam sa mga papeles at permit. Napangiti ako. Oh, pare, pero tingnan mo tayo ngayon. Hindi ko akalain na kaya natin palakihin ito. Sa paglipas ng mga taon, nalampasan namin ang maraming pagsubok. Mula sa pagkaubos ng gasolina sa kalagitnaan ng biyahe hanggang sa makaharap ng mga awtoridad na tila laging naghahanap ng butas sa aming papeles. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi bumitaw si Greg. Siya ang naging kanang kamay ko sa lahat ng oras, sa mga pagpaplano, sa mga pag-aayos ng jeep at sa pagharap sa mga pasahero. Dapat siguro tayong mag-celebrate, pare. Sa dami ng jeepney natin ngayon, hindi na biro ang negosyo natin, sabi ko kay Greg. Alam mo, may naiisip ako tungkol diyan, sagot niya na may kakaibang kislap sa mata. Bakit hindi natin subukan ng bus transport? Napatawa ako. Bus? Ano ito? Biro? Ngunit seryoso si Greg. Hindi pare, isipin mo, lumalaki ang pangangailangan ng mas malalaking sasakyan. Lalo na yung mga pang long distance. Maraming nagrereklamo sa siksikan, sa hirap ng pag-commute. Kaya na natin to. Tumahimik ako saglit, nag-isip, hindi biro ang ganitong klaseng expansion. Malaking responsibilidad ang bus transport, hindi lang sa logistics kundi pati na rin sa seguridad ng mga pasahero. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ko ang excitement. Parang bumabalik ang kaba nung unang araw na nagpasya kaming pasukin ang jeepney business. Sigurado ka ba diyan, Greg? Tanong ko sa kanya, sinusubukang basahin ang kanyang muka. Oo, pare, nakapag-research na ako. May mga koneksyon na rin tayo para sa mga permits. Kailangan lang natin ng puhunan at tiwala. Napaisip ako. Sige, mag-usap tayo tungkol diyan. Pero tandaan mo, hindi na ito kasing simple ng jeepney. Maraming dapat isaalang-alang. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang paglapit ng isang tao. Tumingin kami ni Greg at nakita namin si Mang Berting, isa sa mga veterano naming driver,
na may dalang balita. "Mga boss, may problema tayo," sabi ni Mang Berting, bakas ang pag-aalala sa kanyang muka. "Ano yon, Mang Berting?" tanong ni Greg, agad na alerto. "May mga reports na nawawala daw ang ilang jeepney parts natin. Mukhang may nangungupit sa garahe." Bigla akong kinabahan. Sa dami ng jeepney namin, hindi ko na masubaybayan ng lahat ng galaw. Isa itong malaking problema na maaaring makasira sa reputasyon namin at sa tiwala ng mga pasahero. "Sige, Mang Berting, i-check natin yan mamaya," sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit habang naglalakad kami pabalik sa garahe, isang hindi inaasahang twist ang bumungad sa amin. Isang tawag ang natanggap ni Greg mula sa isang dating kakilala, si Carlo. Isa siyang negosyante na may malaking pangalan sa bus transport industry. May balak siyang makipag-partner sa amin. Isang pagkakataon na hindi namin inaasahan. "Pare, Carlo ito. Naalala mo ba siya?" tanong ni Greg habang nakikinig sa kabilang linya. Mukhang interesado siyang makipag-collab sa atin para sa bus transport business. Nagulat ako, hindi ko akalaing ganito kabilis magbago ang sitwasyon. Habang may problema kami sa kasalukuyang negosyo, heto at may bagong oportunidad na kumakatok sa pintuan namin. "Sige, Greg, pag-isipan natin ito mabuti, pero huwag muna natin pabayaan yung issue sa garahe. Baka may mas malalim na problema tayo." Tumango si Greg, ngunit ramdam ko ang excitement sa kanyang mga mata. Parang gusto na niyang sumabak agad, pero alam niyang kailangan naming maging maingat. Habang nakatayo kami sa harap ng garahe, nag-isip ako ng malalim. Ano ang tama? Subukan ang bagong oportunidad o unahin ang pag-aayos ng kasalukuyang problema? Sa harap ng dalawang landas, naramdaman ko ang pag-ikot ng kapalaran. Ang negosyo namin ay nasa isang crucial na punto at kailangang gumawa ng desisyon, isang desisyon na maaring magdala sa amin sa tagumpay o sa pagkabagsak. Sa di inaasahang twist na ito, ang aming pagkakaibigan ang magiging susi upang malampasan ang anumang pagsubok. Ngunit paano kung ang desisyon na ito ay magdala ng mas maraming komplikasyon kaysa sa inaasahan? Nagkaroon ng bigat ang bawat hakbang namin habang ang oras ay patuloy na umuusad. Hindi ko akalain na aabot kami sa puntong ito. Mula sa mga araw na binubuno namin ang init ng araw at usok ng tambutso sa loob ng jeepney, ngayon ay nasa labas kami ng isang opisina na may karatula ng aming pangalan. Jeep Masters Transport Solutions, ang nakapaskil sa pintuan. Isa itong simbolo ng lahat ng aming pinaghirapan, ng lahat ng sakripisyo at pawis na ibinuhos namin para makarating dito. Matagal na kaming magkaibigan ni Jose, simula pa noong mga bata kami. Pareho kaming lumaki sa kalsada ng Maynila, sa ingay ng mga sasakyan at sa buga ng mga makina. Natutunan namin ang pasikot-sikot ng lungsod, ang mga sikretong ruta at ang mga oras na kailangang umiwas sa trapiko. Pero higit sa lahat, natutunan namin ang kahalagahan ng pagtutulungan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng jeepney. Iyon ang aming unang negosyo. Ako ang driver, si Jose ang konduktor. Nagpapalitan din kami kapag kailangan. Ang jeepney na iyon ang naging aming tahanan sa kalsada. Ang aming unang hakbang patungo sa aming pangarap na magtagumpay. "Pare, naalala mo pa ba nang hindi umaandar ang jeep natin sa EDSA?" tanong ni Jose habang nakatayo kami sa harap ng pintuan ng opisina. Napatawa ako sa alaala. "Oo naman, pare. Buti na lang at nandoon ang mga kaibigan natin para itulak ang jeep papunta sa gilid. Akala ko noon, tapos na ang lahat," sagot ko sabay tingin sa kanya. Pero ngayon, tingnan mo tayo. Ngunit hindi lahat ng araw ay madali. May mga pagkakataon na nawalan kami ng pasahero, naubusan ng gasolina, at minsan pa'y nasiraan sa gitna ng kalsada. Sa bawat pagsubok, naroon si Jose. Hindi kami nawalan ng pag-asa. Sa halip, ginamit namin ang mga pagkatalo bilang hagdan patungo sa mas mataas na pangarap.
Nagsimula kaming mangarap ng mas malaki na magkaroon ng fleet ng jeepneys na tumatakbo sa buong Metro Manila. Nag-isip kami ng mga paraan para maiba ang aming serbisyo. Naisip namin ang konsepto ng jeepney na may wifi, na may GPS para masubaybayan ng mga paasahero ang kanilang ruta. Isang ideya na sa unay tila imposible, pero sa tulong ng ilang tao naging realidad. Nagpatuloy ang aming pag-unlad. Di nagtagal mula sa isang jeepney ay nagkaroon kami ng 5, 10 hanggang sa naging fleet na nga ito. Ang mga dating pasahero namin, naging suki at kliyente na rin. Nakilala kami sa industriya hindi lang dahil sa aming serbisyo, kundi dahil sa aming dedikasyon at malasakit sa bawat pasahero. Ngayon, narito kami sa opisina handang harapin ang bagong kabanata ng aming negosyo. Nang biglang tumunog ang telepono, sinagot ito ni Jose. Oo, nandito na kami, sagot niya. Napatingin ako sa kanya, nagtatanong kung sino ang nasa kabilang linya. Pagkababa niya ng telepono, ngumiti siya sa akin. Pare, may bagong investor na interesado sa atin. Sabi niya, gusto nilang makipagkita mamaya. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Excited, kaba, takot, lahat ng emosyon ay nagtatalo sa loob ko. Pero isa lang ang sigurado, hindi namin palalampasin ang pagkakataon na ito. Isa itong bagong hakbang patungo sa mas malaki pang tagumpay. Lumabas kami ng opisina at naglakad papunta sa isang coffee shop kung saan namin makikilala ang investor. Habang naglalakad, iniisip ko kung ano ang magiging kahulugan ng lahat ng ito para sa amin. Hindi ko maiwasang mangarap ng mas malaki. Baka ito na ang simula ng aming paglabas sa Metro Manila, ang simula ng aming paglawak sa buong bansa, o baka sa labas pa nito. Pagdating namin sa coffee shop, agad kaming sinalubong ng isang lalaking nakasuot ng business attire. Nagpakilala siya bilang si Mr. Tan, isang kilalang negosyante na may mga koneksyon sa ibang bansa. Nag-usap kami tungkol sa aming negosyo, sa aming pangarap, sa aming mga plano. Lahat ay tila nasa tamang landas. Ngunit sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, biglang natigil si Mr. Tan. Tumingin siya sa akin at kay Jose, tila may malalim na iniisip. May isang bagay akong kailangang sabihin sa inyo, sabi niya, mabigat ang tono. Napatingin kami ni Jose sa isa't isa, nagtataka kung ano ang susunod na mangyayari. Meron akong alok sa inyo, pero may kondisyon, patuloy ni Mr. Tan. Kailangan niyong pumili kung sino ang magiging CEO ng kumpanya. Nagulat kami sa sinabi niya. Sa dami ng aming pinagdaanan, hindi namin kailanman naisip na darating ang oras na kailangan naming pumili sa isa't isa. Isa itong desisyon na maaaring makaapekto sa aming pagkakaibigan, sa aming negosyo, at sa aming pangarap. Habang nakaupo kami roon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon sa balikat namin. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, pero alam namin na ang oras na ito ang magiging susi sa aming kinabukasan. Isa itong twist na hindi namin inaasahan, isang cliffhanger na magdidikta ng susunod na kabanata ng aming buhay. Matapos ang aming mahabang araw sa kalsada, naupo kami ni Lino sa isang maliit na karinderya sa tabi ng terminal. Pareho kaming pagod ngunit puno ng saya dahil sa aming bagong ideya. Sa mga nakaraang buwan, unti-unti naming napapansin ang mga pagbabago sa aming pamumuhay. Hindi na lang kami basta driver ng jeepney na naghahatid ng mga pasahero mula punto A hanggang punto B. Kami na ngayon ang mga driver na may pangarap na mas malaki pa sa kalsada. Kailangan nating mag-isip ng pangalan para sa negosyo, pare, sabi ni Lino habang hinihigop ang mainit na sabaw ng sinigang. Yung catchy at madaling tandaan. Napangiti ako habang iniisip ang mga posibilidad. Sa aming simpleng pamumuhay, ang pag-iisip ng pangalan para sa isang negosyo ay tila napakalaking hakbang. Ngunit sa aming mga pag-uusap, palaging may halong excitement. Parang mga bata na naglalaro at nagtatayo ng kaharian sa kanilang imahinasyon.
Anong sa tingin mo sa jeep ni Juan? Sabi ko, sinubukan kong gawing relatable at lokal ang pangalan. Napaisip si Lino habang pinagmamasdan ang mga jeep na dumaraan. Pwede. Pero parang masyadong pangkaraniwan. Kailangan natin ng mas kakaiba. Habang nag-uusap kami, napansin kong may isang grupo ng mga estudyante na pumapasok sa karinderya. Tila sila'y pagod na sa kanilang pag-aaral, ngunit may halong saya at tawanan. Bigla kong naalala noong kami ni Lino ay nagsisimula pa lang sa pagmamaneho ng jeepney. Noon, ang kasiyahan ay dala ng simpleng kwentuhan at ang pag-asang makapagpundar para sa pamilya. Alam mo, Lino, sabi ko, ang daming alaala ng mga pasahero natin. Paano kung gawing inspirasyon yon? Paano kung kwento sa jeepney? Nagliwanag ang mukha ni Lino, parang isang bumbilya ang biglang umilaw. Yan, yan ang hinahanap ko. Hindi lang tayo basta nagdadala ng tao, nagdadala rin tayo ng mga kwento. Parang tayo rin, di ba? Mula doon, nagsimula kaming mag-isip ng mga plano para sa aming negosyo. Ang kwento sa jeepney ay hindi lang magiging isang simpleng transportasyon service. Gusto naming gawing espesyal ang bawat biyahe, isang karanasan kung saan ang bawat pasahero ay may bahagi sa kwento. Plano naming maglagay ng mga maliit na kwaderno sa loob ng jeep kung saan pwedeng isulat ng mga pasahero ang kanilang mga kwento, sa loobin o kahit mga munting tula. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, napansin kong may pagbabago sa ekspresyon ni Lino. Para bang may iniisip siyang malalim, ngunit hindi niya masabi. Madalas ko itong nakikita sa kanya, lalo na sa tuwing may alalahanin. Lino, may problema ba? Tanong ko, pilit iniintindi ang kanyang katahimikan. Hindi ko alam, pare, sagot niya. May naririnig akong bulong-bulungan sa terminal. Parang may bagong kumpanya ng bus na magbubukas sa ruta natin. Mas malaki, mas mabilis, at mas komportable daw. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ang aming pangarap ay tila nahaharap sa isang malaking pagsubok. Baka naman tichismis lang yan, sabi ko, sinusubukan kong gawing magaan ang sitwasyon. Oo, sana nga. Pero kung totoo, paano na yung plano natin? Paano na yung kwento sa jeepney? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nag-isip ako ng mabilis. Sa bawat kwento, palaging may twist o pagbabago. Kami ni Lino ay sanay sa mga ganitong sitwasyon, ngunit hindi ko maalis ang pangamba sa aking dibdib. Tumingin ako kay Lino at sa kanyang mga mata nakita ko ang determinasyon na palaging nagdadala sa amin sa pag-abot ng aming mga pangarap. Kung tutuusin pare, sabi ko, ang kwento natin ay hindi nagtatapos dito. Marami pang pwedeng mangyari at sino ang nakakaalam. Baka sa susunod na kabanata tayo naman ang magulat. Bago kami umalis, nagpasya kaming pag-usapan ang aming mga susunod na hakbang. Hindi kami sumuko sa aming pangarap. Sa halip, nagdesisyon kaming magsaliksik at maghanap ng mga paraan para mas mapabuti pa ang aming serbisyo. Sa bawat hakbang, palaging may halong saya at kaba. Ngunit sa aming puso, alam naming ang aming kwento ay patuloy na magpapatuloy. Habang pauwi kami, naisip ko ang mga pasahero namin. Ang kanilang mga kwento ay patuloy na magiging inspirasyon namin. At kung sakaling dumating ang araw na kailangan naming harapin ang bagong kompetisyon, alam namin na ang aming kwento ay hindi basta-basta magwawakas. Sa halip, ito'y magpapatuloy kasama ang bawat pasahero, bawat kwento at bawat biyahe. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Ano nga ba ang susunod na kabanata para sa kwento sa jeepney? Sa ilalim ng maliwanag na liwanag ng buwan, naglalakad kami ni Lando sa gilid ng kalsada patungo sa aming paboritong karinderya. Parang kailan lang, mga driver kami ng jeepney na umaasa sa kita ng pamasahe. Ngayon, kapwa na kami mga negosyante, may-ari ng isang lumalaking fleet ng jeepney sa Maynila. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang bagay ang nagbabadya sa hangin.
isang misteryo na hindi pa namin natutuklasan. Alam mo, paring Ramon, sabi ni Lando habang naglalakad kami, hindi ko inakalang darating ang araw na ito na may sarili na tayong negosyo. Oo nga pare, tugon ko, pero hindi ko maiwasang isipin kung paano nagsimula ang lahat. Parang kahapon lang, nagkakilala tayo sa terminal. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na terminal ng jeepney sa Cubao. Pareho kaming nangangarap na makapagpundar ng sariling sasakyan. Sa umpisa, saksi kami sa mga hirap ng buhay driver, ang init ng araw, ang usok, ang trapik. Ngunit sa kabila nito, hindi kami nagpatinag. Naging magkaibigan kami ni Lando, nagtulungan at nagplano. Unti-unti, naipon namin ang sapat na pera para makabili ng isang lumang jeepney, ang aming unang hakbang sa pag-abot sa aming mga pangarap. Sa loob ng mga taon, nakapundar kami ng mas maraming jeep. Sa tulong ng aming dedikasyon, lumawak ang aming negosyo. Tinatag namin ang isang kumpanya na hindi lamang nagpaparenta ng jeepney, kundi nagbibigay din ng mga training para sa mga bagong driver. Nais naming ibahagi ang aming kaalaman at karanasan sa iba upang marami pang magtagumpay sa larangang ito. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may mga bagay na hindi namin inaasahan. Isang gabi, habang nagbibilang ako ng kita sa opisina, may natanggap akong tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Magandang gabi, Ramon. May gusto lang akong ipaalam sa iyo, sabi ng boses sa kabilang linya. May hindi ka alam tungkol sa negosyo mo. Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi lahat ng jeepney na nabili mo ay malinis. May isa diyan na may kasaysayan. Bago ko pa man makapagtanong, naputol ang linya. Sino ang tumawag? Ano ang ibig sabihin ng kanyang babala? Hanggang na ngayon, ito ang bumabagabag sa isip ko. Hindi ko pa rin alam kung anong jeepney ang tinutukoy niya at kung ano ang ibig sabihin ng kasaysayan na iyon. Dumating kami ni Lando sa karinderya at umorder ng paborito naming adobo. Habang naghihintay ng aming pagkain, hindi ko maiwasang pag-usapan ang tawag na iyon. Lando, may sasabihin ako sa'yo. Simula ko. May tawag akong natanggap at parang may problema sa isa sa mga jeep natin. Anong klaseng problema? Tanong niya, kita sa kanyang mukha ang pag-aalala. May nagsabi na ang isa sa mga jeep ay may kasaysayan. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin, pero parang may misteryo. Tahimik na nag-isip si Lando. Kailangan nating alamin ang tungkol diyan, Ramon. Baka may kinalaman ito sa negosyo natin. Tumango ako. Alam kong hindi namin pwedeng pabayaan ang ganitong klaseng impormasyon. Kailangang malaman namin kung ano ang totoo. Nagpatuloy ang gabi sa karinderya, ngunit ang usapan namin ay puno ng tensyon. Ang bawat kagat ng adobo ay nagdala ng alaala ng aming pagsisimula. Ang hirap, ang saya, at ngayon ang misteryo. Sa kabila ng lahat, alam ko na kami ni Lando ay hindi magpapatalo. Lahat ng hamon ay kaya naming harapin magkasama. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya kaming bumalik sa opisina at tingnan ang mga dokumento ng bawat jeepney. Isa-isa naming sinuri ang mga papeles, naghanap ng anumang palatandaan na magpapaliwanag sa babala ng tawag. Habang lumalalim ang gabi, natuklasan namin ang isang dokumento na tila hindi namin napansin noon, isang sertipikasyon na may nakasulat sa likod. Nakasulat dito ang isang kakatuwang detalye. Ang jeep ay dating pag-aari ng isang kilalang negosyante na nasangkot sa iligal na gawain. Napatigil kami ni Lando. Nagkatinginan. Ito ba ang tinutukoy ng tawag? Pero bakit ngayon lang lumutang ang impormasyong ito? At ano ang dapat naming gawin? Sa gitna ng pagkalito, isang tawag na naman ang dumating. Pareho kaming nagulat. Ang numero ay hindi kilala, ngunit alam namin na ito ang parehong tao. Nagkatinginan kami ni Lando, puno ng kaba. Ano pa kaya ang sasabihin niya sa amin? Sa dulo ng tawag, marahil ay naroon ang mga sagot na matagal na naming hinahanap. Ngunit hindi namin alam kung ito ba'y magdadala sa amin sa tagumpay o sa kapahamakan. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng araw,
muli kong nasilayan ng kahabaan ng kalsadang aming tinatahak araw-araw. Ako si Ramon at kasama ko si Ben, ang aking matalik na kaibigan. 2 dekada na kaming nagmamaneho ng jeepney at tulad ng maraming driver, ang aming araw-araw na buhay ay puno ng pakikipagsapalaran sa kalsada. Ngunit sa likod ng manibela, may mga pangarap kami na pilit naming inaabot. Hindi ko malilimutan ang mga unang taon namin ni Ben. Mga bagito pa lang kami noon sa pagmamaneho, sabik na sabik sa bawat biyahe, sa bawat pasahe. Ang jeepney na ito ay naging saksi sa aming pag-unlad bilang mga driver. Kasama ko si Ben sa lahat ng hirap at saya. Sa bawat pag-aayos ng sirang makina, sa mga pagkakataon na kailangan naming ipaglaban ang aming mga karapatan sa kalsada, si Ben ang aking katuwang. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng trapiko sa EDSA, nagsimula kaming mangarap ng mas malaki. Ramon, paano kaya kung magsimula tayo ng sarili nating negosyo? Tanong ni Ben habang pinagmamasdan ang mga makukulay na bus na dumaraan. Nagulat ako sa kanyang tanong, ngunit hindi ko rin maikakaila na matagal ko nang iniisip ito. Pareho kaming may vision. Isang transport business na hindi lamang basta-basta jeepney, kundi isang negosyo na makapagbibigay ng mas maayos na serbisyo sa mga pasahero. Sa mga sumunod na buwan, nag-ipon kami ng lakas ng loob at kaunting puhunan. Nagsimula kami sa 2 pang lumang jeepney na binili namin mula sa isang kakilala. Hindi naging madali ang lahat. Madalas kaming walang pera, kinakapos sa panggastos, ngunit hindi kami bumitaw. Ang aming determinasyon ang naging gasolina sa aming mga pangarap. Sa paglipas ng panahon, unti-unti naming nararamdaman ang bunga ng aming pagsisikap. Dumami ang mga jeepney namin at nakilala kami sa aming ruta bilang maaasahang driver. Nagsimula kaming mag-isip ng mga bagong ideya. Paano kaya kung gawing mas moderno ang aming mga jeepney? Paano kung magdagdag kami ng mga teknolohiya upang mas mapadali ang biyahe ng mga tao? Isang umaga, habang nag-uusap kami ni Ben sa isang maliit na karinderya kung saan madalas kaming mag-almusal, may lumapit sa aming isang lalaki na nagpakilalang si Mr. Santiago. Isang negosyante na may interes sa aming lumalagong negosyo. Doon sa mga jeepney ninyo, nakikita ko ang potensyal, sabi ni Mr. Santiago habang nakangiti. Bakit hindi ninyo subukang palakihin pa ang operasyon? May mga investors akong kilala na interesado sa mga ganitong klaseng negosyo. Nagkatinginan kami ni Ben. Puno ng pag-asa ang aming mga mata. Ito na nga ang pagkakataon na matagal na naming hinihintay. Ang posibilidad na palakihin pa ang aming negosyo ay hindi na lang pangarap, kundi isang hakbang na lang mula sa realidad. Ngunit sa likod ng saya, may kaba rin sa aming mga dibdib. Ito na ba ang tamang panahon para sumugal? Sa sumunod na mga linggo, naging abala kami sa pakikipag-usap, pakikipag-meeting sa mga investors at pagsasaayos ng mga papeles. Nararamdaman namin ang bigat ng responsibilidad, ngunit sa kabila ng lahat, ang aming pagkakaibigan ni Ben ang nagsilbing pundasyon ng aming lakas. Isang gabi, habang nagpapahinga kami sa bahay ni Ben, nagkaroon kami ng seryosong pag-uusap. Ramon, sigurado ka ba dito? Baka masyadong malaki ang panganib, tanong ni Ben. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Napaisip ako. Totoo, malaking hakbang ito para sa amin, ngunit kailangan naming manindigan sa aming mga pangarap. Basta't magkasama tayo, Ben, kakayanin natin. Sagot ko habang pinapatong ang kamay ko sa kanyang balikat. Alam ko sa puso ko na hindi kami basta-basta magiging matagumpay kung hindi kami nagtutulungan. Sa araw ng aming unang presentation sa mga investors, kabado kaming dalawa. Ngunit habang nagsasalita ako, naramdaman ko ang suporta ni Ben sa likod ko. Lahat ng aming pinagdaanan, lahat ng hirap ay tila nagbabalik sa akin. Ang mga araw na wala kaming makain,
ang mga gabing kailangang magpalit ng gulong sa gitna ng ulan. Lahat ng yon ang nagbigay sa akin ng lakas upang ipakita sa mundo ang aming mga pangarap. Ngunit sa gitna ng aming tagumpay, isang balita ang dumating sa amin. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. May mga plano akong hindi ninyo alam, nakasaad sa text. Bigla akong napaisip, sino ito? Ano ang ibig sabihin ng mensaheng iyon? Alam kong sa aming pag-abot sa tagumpay, hindi maiiwasan ang mga pagsubok. Ngunit ang mensaheng ito ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat ng aming pinaghirapan, may mga bagay pa ring hindi namin kontrolado. Lumingon ako kay Ben at nakita ko sa kanyang mga mata ang parehong tanong na bumabagabag sa akin. Sa kabila ng aming tagumpay, isang misteryo ang bumabalot sa aming negosyo. Sa gitna ng aming inaasam na tagumpay, kailangan naming harapin ang isang hindi inaasahang pagsubok. Sa susunod na yugto ng aming kwento, ano nga kaya ang naghihintay sa amin? Ako si Ben at kasama ko si Arnel, ang aking pinakamatalik na kaibigan at katuwang sa negosyo. Nagsimula kami bilang dalawang simpleng driver ng jeepney sa abalang kalsada ng Maynila. Ngayon, narito kami sa pintuan ng isang napakalaking oportunidad na hindi namin inakalang mangyayari sa aming buhay. Maaga pa lang ay nasa garahe na kami. Ang amoy ng bagong pintura at langis ay umaalingasaw sa hangin habang tinitingnan namin ang aming mga jeepney na ngayon ay dumoble na ang bilang. Mula sa isang lumang jeep na pareho kaming nagpapalit-palitan ng pagmamaneho. Ngayon isang maliit na fleet na ang aming pinangangasiwaan. Hindi ito madali pero kinaya namin. Ang bawat kinita namin mula sa araw-araw na pasada ay isinantabi upang maipon para sa pagpapalago ng aming munting negosyo. Ben, tingnan mo ito, tawag ni Arnel habang itinuturo ang isang papel na galing sa lokal na pamahalaan. May bukas na bidding para sa isang malaking ruta sa lungsod. Napangiti ako, isang malaking oportunidad ito para sa amin. Kung makukuha namin ang rutang ito, mas mapapalawak pa namin ang aming nasasakupan at mas marami pa kaming maitutulong na driver na tulad namin noon. Ngunit alam din naming maraming malalaking kumpanya ang mag-aagawan dito. Ang ilan sa kanila ay may sapat na kapital at koneksyon para masigurado ang kanilang panalo. Sa tingin mo, kaya natin? Tanong ni Arnel. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan, ngunit mayroon ding pag-asa. Kaya natin, sagot ko ng may determinasyon. Alam mo naman tayo, hindi sumusuko kahit gaano pa kahirap. Nagsimula kaming gumawa ng plano. Pinag-aralan namin ang bawat aspeto ng bidding process. Kumuha kami ng payo mula sa mga eksperto at siniguro naming handa kami sa bawat posibleng katanungan o hamon. Ang aming determinasyon ay mas nagningas sa bawat araw na lumilipas. Sa isip ko, ito na ang pagkakataon namin upang patunayan na kaya rin naming makipagsabayan sa mga higante ng industriya. Dumating ang araw ng bidding. Sa isang malaking bulwagan sa City Hall, naroon ang iba't ibang mga kinatawan ng mga kumpanya. Lahat ay may kani-kaniyang mga presentasyon at mga plano. Kami ni Arnel ay tahimik na nakaupo sa isang gilid, nagmamasid at nagdarasal na sana'y mabiyayaan kami ng pagkakataon. Nang kami na ang sumalang, tumayo si Arnel upang magbigay ng presentasyon. Ramdam ko ang kaba niya, ngunit mas nangingibabaw ang kanyang tapang. Nagkwento siya ng aming pinagmulan kung paano kami nagsimula sa maliit na kita at simpleng pangarap. Ipinakita niya ang aming plano, prangkang, maayos at nakatuon sa serbisyong pangmasa. Lahat ng naroon ay nakikinig at sa mukha ng ilan, naaaninag ko ang impresyon. Pagkatapos ng presentasyon, bumalik kami sa aming upuan. Ano sa tingin mo, Ben? Tanong ni Arnel habang pinapahid ang butil ng pawis sa kanyang noo. Nagustuhan nila, kita ko sa reaksyon nila. Sagot ko habang pinipilit kong hindi magpakita ng sobrang pag-asa.
Pagkatapos ng ilang oras ng deliberasyon, tinawag ng komite ang mga pangalan ng mga nanalo. Isa-isang tinawag ang mga kumpanya. Sa bawat pangalan na hindi sa amin, parang unti-unting lumiliit ang aming pag-asa. Hanggang sa. At para sa espesyal na rutang ito, ang nanalo ay sandaling huminto ang announcer, tila nais pang pasabikin ng lahat. Ben at Arnel Transport Services. Halos hindi ako makapaniwala. Nagtinginan kami ni Arnel, parehong hindi makapagsalita sa sobrang galak. Tumayo kami at nagtungo sa harapan upang tanggapin ang award. Ang nararamdaman ko noon ay hindi maipaliwanag. Kasama sa aming tagumpay ang lahat ng hirap at sakripisyo na aming pinagdaanan. Ngunit sa gitna ng aming kasiyahan, nagulat kami sa isang hindi inaasahang balita. Habang nasa entablado, may lumapit na isang lalaki, mukhang negosyante, at iniabot sa amin ang kanyang business card. Congratulations, sabi niya. Gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa isang posibleng partnership. Ngunit, may isang kondisyon. Nagkatinginan kami ni Arnel, nagtataka. Anong kondisyon? Tanong ko. Ngumiti siya, ngunit may kakaibang kintal sa kanyang mga mata. Kailangan ninyong iwan ang dati ninyong pamamalakad at sundin ang gusto kong patakaran. Nagulat kami. Ang alok niya ay maaring magdala sa amin sa mas mabilis na pag-unlad. Ngunit kapalit nito ay ang pagkawala ng aming sariling prinsipyo at kalayaan sa pagpapatakbo. Sa isang iglap, ang tagumpay na hawak namin ay tila nagkaroon ng mabigat na kapalit. Dito kami nag-isip, ano nga ba ang mas mahalaga, ang mabilis na pag-angat o ang pananatili sa aming mga prinsipyo? Sa kabila ng tagumpay, narito na naman kami sa isang sangandaan. At dito nagwawakas ang aming araw, puno ng kasiyahan ngunit may bagong hamon na kailangang harapin. Ang susunod na kabanata ay isang misteryo, isang desisyon na maaaring magbago sa lahat. Ako si Bert at si Rico ang aking matalik na kaibigan. Nagsimula kami bilang mga driver ng jeepney sa masikip na lansangan ng Maynila. Simula pa lang, alam na namin na hindi magiging madali ang paglalakbay namin sa mundo ng transportasyon. Ngunit sa kabila ng hirap, hindi kami nawala ng pag-asa. Sa bawat biyahe, natutunan namin ang pasikot-sikot ng kalakalan, ang pulso ng aming mga pasahero, at ang kalabisan at kakulangan ng sistema. Ang mga jeepney na aming minamaneho ay naging simbolo ng aming pangarap. Nagsimula kami sa 2 lumang jeep na madalas ay nasisira at nangangailangan ng pag-aayos. Ngunit hindi kami nagpatinag. Sa bawat pintuan na isinara ng swerte, pinilit naming buksan gamit ang determinasyon. Sa paglipas ng mga taon, unti-unti naming nadagdagan ang aming mga sasakyan at nakilala kami sa komunidad bilang maasahang driver. Hindi lamang sa pagiging tapat sa pasahe kami nakilala, kundi sa aming dedikasyon sa serbisyo. Ang aming mga jeepney ay palaging malinis at ang mga mekaniko na aming kinontrata para sa maintenance ay mga eksperto sa kanilang larangan. Nagbigay ito ng kumpiyansa sa aming mga pasahero at sa gayon lalo pang lumago ang aming negosyo. Ngunit sa likod ng aming tagumpay, palaging may mga hamon. Isa sa pinakamalaking pagsubok na naranasan namin ay ang biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina. Halos hindi kami makatulog sa pag-iisip kung paano namin malalampasan ang krisis na ito. Kinailangan naming magpulong at mag-isip ng estratehiya. Dito namin naisip na palawakin ang aming negosyo. Lumipat kami sa mas modernong sasakyan na mas matipid sa gasolina, ang mga e-jeepney. Ang paglipat sa e-jeepney ay hindi madali. Malaking puhunan ang kinakailangan at may kaakibat na panganib. Ngunit sa aming palagay, ito ang kinabukasan ng transportasyon sa bansa. At dahil sa aming determinasyon, unti-unti naming nagawang i-convert ang buong fleet. Ang mga e-jeepney ay naging simbolo ng pagbabago at inobasyon sa aming negosyo.
Sa gitna ng pagbabago, hindi namin nalimutan ang aming mga tauhan. Siniguro namin na sila ay nabigyan ng sapat na training para sa bagong teknolohiya at naglaan kami ng sapat na benepisyo para sa kanilang kapakanan. Naging masaya kami sa resulta. Lumaki ang aming kita at ang aming mga tauhan ay naging mas motivated sa kanilang trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, may isang lihim na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa nasasabi kay Rico. Isang gabi, habang kami ay nag-iinuman sa aming paboritong karinderya, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Rico, may kailangan akong sabihin sa'yo. Bungad ko habang nakatingin sa baso ng beer. Ano yon, Bert? Mukhang seryoso ka, sagot ni Rico habang nag-aalala. Alam mo ba kung bakit ako naging determinado sa paglipat sa e-jeepney? Tanong ko, sabay hinga ng malalim. Oo, para makatipid tayo sa gasolina at makasabay sa teknolohiya. Pero bakit? Sagot niya. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero nagpatuloy ako. May nangyari kasi noong nakaraang taon. Isang gabi, habang pauwi ako galing sa biyahe, may aksidente akong nasaksihan. Isang jeepney ang sumabog dahil sa tagas ng gasolina. 2 pasahero ang nasawi. Halos hindi makapaniwala si Rico sa narinig. Bert, bakit ngayon mo lang ito sinabi? Pwede nating gawing ligtas ang mga jeepney natin. Alam ko, Rico, pero noong mga panahong iyon, hindi ko alam kung paano. Kaya nang malaman ko ang tungkol sa e-jeepney, naisip kong ito ang sagot. Mas ligtas, mas matipid, at mas makabago. Tahimik na nag-isip si Rico. Bert, hindi mo kailangang mag-isa sa mga desisyon na ito. Magkaibigan tayo at partner sa negosyo. Kung may mga ganitong sitwasyon, sabay natin itong haharapin. Naramdaman ko ang bigat na nawala sa aking dibdib, ngunit may isa pang bagay na bumabagabag sa akin. Isang lihim na hindi ko pa rin alam kung paano haharapin. Bert, may isa pa akong gustong tanungin. Wika ni Rico, sabay tingin sa akin ng seryoso. Ano yun, Rico? Tanong ko. Bakit may mga usap-usapan na balak ng gobyerno na ipagbawal ang mga e-jeepney? Tanong niya. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam, Rico, pero kailangan nating malaman ang buong katotohanan. Baka may mas malalim na dahilan. At dito nagsimula ang aming panibagong misyon, ang paghanap sa katotohanan sa likod ng mga balita. Sa kabila ng tagumpay, may bagong hamon na naman kaming haharapin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong magkasama kaming haharapin ang bawat pagsubok. At sa aming paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan, alam kong may mga lihim na magbabago sa takbo ng aming negosyo at sa aming buhay.